Dapat yung ginamit mo yung... Class, paulit nga po pa imik ako para ma-check ko kung nadidinig or hindi. Napapakinig po kayo, ma'am. Okay, sige, sige. Okay, so I think may kulang pa po. So sige, start na din tayo. Siguro ay if ever may mga question na lang sila sa hindi po nila naabutan ay please inform them na lang po kung ano na pag-usapan natin today. So ayun nga po, kaya tayo nag-meet today kasi po ay meron tayong mga schedule na hindi na po natin na or hindi na tayo nakapag-conduct na makeup class kasi hindi din po in-approve. Hindi naman sa hindi in-approve, wala pa talagang ibinigay na information sa amin. Sabi ay i-hold lahat daw po ng makeup classes kasi pinag-uusapan pa daw sa taas. Kaya nga lang, until now, ay wala pa din pong naiibaba sa aming information. Given na nandito na tayo sa week na to, masyado nang late kung magkakaroon pa ng makeup classes. Ayun po. Kaya tayo ay nag-meet today. So, with regards po doon sa na-provide ko sa inyo na material kahapon, yung ating duality and sensitivity analysis, natapos naman po, class. How about po yung iba? Nasa around, ano lang naman po siya, nasa around 1 hour. Yung dalawa na yon. Can you type 1 kung natapos po yung duality? Can you type 2 kung natapos po yung sensitivity analysis? Can you type 3 kung both natapos? And can you type 0 kung hindi po nakapanood ng any recorded natin? Okay, so I think almost lahat naman po natapos yung recorded natin. So, sige, before tayo mag-proceed doon sa Q&A natin, if ever may mga concerns pa po kayo doon sa material, let me show po muna sa inyo yung inyo po midterm grades. So ito po ay hindi ko papakita sa inyo para po kayo ay panghinaan ng loob. Hindi po yun ang purpose noon. Papakita ko po ito sa inyo para at least alam nyo po kung nasa saan na po yung inyong grade by the first half po or after ng first half ng ating semester. So, ito, i-share ko po. Ayan, so dito po sa column K, makikita nyo po yung inyong midterm grades and then dito po sa ating remarks kung kayo po ay failed or hindi. Ayan. So, ito po ay para sa 37.5 pa lang naman. 37.5 na percentage po ng kabuang magiging grade po ninyo sa OR1. So, marami pa po yung natitira. More than pa po sa kalahati yung natitira. So, it does not mean po na kung failed po kayo dito, ay ito na po yung nagre-represent ng overall grade ninyo. So kahit fail dito, palagi pa din namang may chance po na pumasa. And kahit po pass dito sa ating naging result din ng midterm grade, ay hindi din naman nangangahulugan na hindi na magpifail din sa overall kung magpapabaya. So kaya, maalinman, so kapag nakita nyo po ito, it means na parehas po, kung pass or failed kayo, kailangan pa din po natin na husayan or ayusin yung mga susunod na examination and other assessment tasks. Okay, so scroll ko na lang po ha, check nyo po yung inyong grade. So actually, isa lang po ang nakapasa sa inyong section.
Si Mr. Soko lang po. Pero meron naman dito na almost pass na, yung mga 74 point something. Okay, ulitin ko po ulit pataas. Ayan. Okay po, nakita po ba ng lahat, class? Okay po, nakita po. Wala namang hindi nakakita. Okay. So, ayun class, hindi naman po pwedeng iisa lang ang papasa sa inyong section sa OR. So, kaya huwag kayong mag-alala, hindi porket isa lang yung pasa currently, ay lahat ba ay magpipield na sa overall. Hindi naman po. Sasabi ko nga sa inyo, magkakaroon naman po kami ng intervention. And, ayun, later, i-discuss ko sa inyo kung ano na lang ba yung magiging coverage po ng inyong quiz 2. And then, yung inyo po magiging final requirement. So, but before that, gusto ko lang po kayong tanungin, since karamihan naman nga po sa inyo natapos na yung recorded, and yun nga po magiging coverage natin is duality lang and sensitivity analysis for your quiz 2. Do you have any questions pa po ba, class, doon sa naging discussion? Unlike po ng mga nauna nating topic, I think yung duality and sensitivity analysis is mas lighter siya. Kasi wala ka masyadong gagawin. Kailangan mo lang talagang tandaan yung mga steps doon sa, konti lang naman, doon sa duality natin. Sensitivity analysis naman po ay kailangan lang natin intindihin kung anong ibig sabihin ng lumalabas po sa mga reports natin. Okay. So, kung wala po kayong tanong, so siguro po ay, sabi ko nga dun sa recorded, i-discuss ko po sa inyo ngayon kung paano po natin gagamitin yung ating Excel solver and yung POMQM para po sa pag-generate natin ng answer for the LP natin. So, yun po yung ipapakita ko ngayon sa inyo. But before that, i-inform ko lang din kayo, doon po sa magiging quiz to ninyo, ang ibibigay na po talaga namin sa inyo is yung primal form. Wala na kayong iintindihin na magpo-formulate pa po kayo. Diba? Dapat initially talaga, ang first step sa duality natin is magkikreate tayo or magpo-formulate tayo ng primal form. Pero sa inyo pong examination, yung mismong primal form ibibigay na namin. Hindi na kayo mag-a-analyze ng problem doon. So, it means na in duality, ang gagawin nyo lang po talaga ay from primal form, i-convert nyo lang po siya into dual form. Okay? Yun lang po yung gagawin ninyo. So, sensitivity analysis naman po, ibibigay namin sa inyo yung mga reports. Siyempre, hindi na kayo gagawa sa exam ng reports. Bibigay na yung report sa inyo. And then, we have sets of questions lang na kailangan nyo pong sagutan using yung generated na reports. Okay? So, ganun po. Klaro po tayo, class? Naintindihan po yon? Okay po. So, ngayon, paano naman tayo po gagamit ng solver? Excel muna tayo. Mabilis lang naman to. Madali lang gumamit ng Excel. Okay po. Kita nyo na, class, yung screen. Hindi ko kasi kayo kita. Pasagot naman po ako. Visible na po, ma'am. Okay po. Sige po. So, for example, class, dito, kailangan nyo lang pong i-type yung variables natin. Sundan nyo lang po ako, ha. Tapos, nakadepende kung ilan yung variables natin. Let's say, dalawa lang po yung variables natin. So, we have here x sub 1 and x sub 2. Okay? And then, dun sa tapat niyan, dun po lalabas yung optimal solution natin. Kung ano po yung final value ng ating x sub 1 and x sub 2. Later, mamaya after natin gamitin yung solver natin. And then, next naman po is yung para sa objective function. Ito pong mga itinatype kong ito is for reference lang natin para mas madali nating maintindihan na ay nandoon po yung mga values na na-generate natin.
So, i-bold ko to ha. So, under ng objective function, anong meron tayo dyan? So, nakadepende kung ano po yung nasa problem natin. Ano po ba siya? Maximization po ba or minimization? Yun po yung ilalagay natin. So, let's say maximization po. So, nag-type ako dito ng max. Pwede din namang buuin. Maximization yung itatype ninyo. Kung minimization naman, edi minimization po yung itype nyo dito sa part na ito. And then, next naman po natin ay yung constraints natin. So, after natin ma-determine, di ba, yung objective function natin, dapat alam din po natin yung mga constraints natin. Dito, ilalagay lang natin kung ilan po yung constraints natin. So, we have here 1, 2, halimbawa ay 3 ang atin pong constraints. Ayan. And then, better pala kung may reference tayong problem. Wait lang po. Saglit lang. Okay po. So, let's say itong nasa discussion din po natin. Pasensya na ha, at ako'y nag-ask pa ng help at hindi aking laptop to. So, ito po yung given. Let's say ito po yung given. So, paano po natin siya i-input doon sa Excel po natin? So, nandun na tayo sa constraints. So, ilan ang constraints natin dito? We have 1, 2, and 3. Tatlo yung constraints natin for assembly, inspection, and storage. Now, i-input lang po natin. Lahat po ng ating constraints. So, paano po siya i-input? Paliitin ko siya ha. Ayan. So, dito, sa tapat po, ang i-input lang po natin ay yung nandoon po sa, itong first part ng ating equation. Ito. Yan. Yan po yung i-input natin. So, we have here equal, and then 4, then multiply po natin yung 4 dito sa x sub 1 natin. Diba? Siya ay 4x sub 1. So, imumultiply po natin siya dito sa B2. Ay, gumana. Yan, ito. And then, anong kasunod noon? Plus 10x sub 2. So, we have 10 times x sub 2 naman po. Dito naman sa katapat ng x sub 2. And then, enter lang po. Ayusin ko lang yung alignment ha, no? O, ako. And then, next naman po, yung next constraint naman natin. So, we have equals, and then 2 times yung x sub 1 natin, plus 1 times yung x sub 2 naman po natin. Then, equals. Then, next po natin, sa third constraint natin, we have equals 3 times x sub 1 plus 3 times yung x sub 2. And then, anong naman next natin? Huwag natin kakailimutan po na meron tayong inequalities dyan. Ano po yung mga inequalities natin? Lahat po siya ay naka less than or equal. So, itatype lang po natin dito, less than, equal. Okay, lahat ganun lang po. Para lang po may reference tayo, mas madali po natin siyang maintindihan. And then, dito naman po sa next column natin is yung ating right-hand side. Itong 122 and 39.
122, and 39. Okay. So, after po natin ma-input yan, so kailangan po natin ma-make sure na meron po tayong solver. So, dito po, katulad po nito, may solver na po siya. Dito sa data and then solver. Kung wala pa naman po kayong solver, dito lang po siya, file, and then ayan. So, options po natin and then doon sa add-ins. So, hanapin nyo na lang po yung para sa solver. So, itong solver add-in. And then, i-okay nyo lang po. Ano, para po magkaroon po kayo ng solver. Lahat naman class ng inyong ng inyong Excel, meron naman po kayong solver class. So kung wala man po, ay sundan nyo lang po yung sinabi ko ha kung paano po maglalagay ng solver. Madali lang naman po iyon. And then once na mayroon na tayong solver, next natin? So click lang natin yung solver. And then sabi dito, set objective. Saan po ba natin isa-set yung objective natin? Dito natin siya papalabasin. Katapat po nung max natin. Okay? And then, pipiliin lang natin kung ano ba yung objective natin. Maximization ba siya or minimization? So, since ang ating tinatry ditong sample is maximization, so okay na tayo dito. Naka-max siya. And then, ano yung mga changing variables natin? Ibig sabihin ng changing variables po natin ay yung constraints po natin. Yung ating pong mga variables na given. So, ito po yung mga variables natin. Dalawa lang. Ito. Yung katapat ng x sub 1 and x sub 2 natin. Kasi ibig sabihin, class, dito po natin papalabasin yung final value ng x sub 1 and x sub 2 wherein makukompute po natin doon yung optimal solution po natin. Okay? Lipat lang ako at may nagpapa-admit. Okay po. And then after that po ay kailangan natin, sabi, subject to constraints ang next natin. So, i-add lang po natin lahat ng constraints natin. Okay, so add po tayo dito. We have here yung una nating constraint, ito. And then, pwede nating palitan dito. Kasi 'di ba may mga cases tayo na hindi naman lahat ay less than or equal. So, pwedeng palitan dito. But since ito po ay less than or equal lahat, so okay na tayo dyan. And then, right-hand side natin is 100. And then, click lang natin yung okay. So, nandiyan na yan. Okay, kung gusto pa nating mag-add ulit kasi meron tayong remaining pa, pwede natin ulit i-click yung add. Kung meron naman po tayong gustong i-edit or palitan, pwede yung change. Kung meron naman tayong gustong alisin kasi nagkamali tayo, pwede po yung delete and reset all. So, nasa inyo kung ano po yung pwedeng or kung ano yung pangangailangan ninyo. But since dito, ang kailangan natin ay add muna ulit. So, add muna ulit tayong pangalawa namang constraint and then less than or equal ulit siya. And then, constraint natin or right-hand side is 22. Okay. And then, click ko lang ulit yung add. Automatic mag-a-add na yung in-input natin. Kasi meron pa akong susunod na i-add. Kaya i-click ko itong add. So, click add. And then, sa reference ulit natin, ito. And then, yung atin pong inequality, less than or equal. Constraint natin is yung right-hand side. And then, okay, since tapos na ako mag-input ng lahat ng constraints ko. And after that po is, select lang tayo ng method kung anong gusto natin gamitin. So, syempre, ang gagamitin natin ay yung simplex linear programming. After po nito, once na set na natin ito, i-click lang po natin yung solve. Bakit nagkaganito? Wait lang class ha. Tama naman. Ito naman siya. Wait lang. Simplex. Then, ito naman ay, ulitin ko lang ha. Tapos ito.
Bakit ayaw lumabas? Wait lang, saglit lang please. Class, may nalimutan pala ako. Okay po, so dito sa atin pong, ayan, wala pa pala yung max natin. Ano po, so kailangan i-input din po natin ito, yung 60 times x sub 1 plus 50 x sub 2. Okay, so input lang po natin yon dito. So we have equal 60 times x sub 1 plus 50 times x sub 2. Okay, enter. Okay, ulitin natin yung sa solver. Solver. Ayan. So, since yun pa din naman ang naka-input po, then solve natin. Ayan. And then, i-click nyo lang po itong lahat ng reports para lumabas po lahat ng reports na yan. Okay, answer, sensitivity, and limits. And then, click OK. So, yan. Makikita na ninyo, may report na po dito. Yan. So, yan din po yung mga na-discuss po natin. Dito natin makikita sa part na ito kung ano yung final value natin. So, ibig sabihin, since max tayo, ito po yung profit natin, 740. And yung final value ng x sub 1 and x sub 2 natin ay 9 and 4 respectively. And nandito naman po yung status ng kada constraints po natin. Kung siya ba ay not binding and binding. Okay? And then, dito naman po sa sensitivity report, makikita po natin, based po doon sa coefficient ng ating objective function, ano po ba yung allowable na pwedeng maging pagbabago niya so that wala po siyang magiging impact sa ating optimal solution. Based po doon sa na-discuss natin sa recorded. Ito naman pong constraint ng right-hand side natin, same pa din po. Ano po yung kanyang pwedeng maging range, itong allowable increase and allowable decrease, para po hindi maka-affect sa ating, or within that range lang po yung po pwede natin ma-accept or po pwede na maging changes po doon sa ating right-hand side na walang magiging impact po sa ating optimal solution. And dito naman yung shadow price, wherein ito pong shadow price na ito yung nag-i-indicate or yung marginal value natin na minumultiply po natin sa per unit ng nagiging change po doon sa ating right-hand side. Para ma-determine po natin ano yung magiging impact sa ating optimal solution. Okay, kapag zero, shadow price natin, wala po siya magiging impact. Siyempre, kung positive naman po, magkakaroon tayo ng additional profit. Kapag naman po negative, so mawaworsen yung ating profit or malelesen po. Okay? So, yon. And then, ano pa ba? Dito naman po sa not binding natin ay, di ba ang not binding natin dito is yung unang constraint natin. So, ano ba yung unang constraint natin dito? Ito pong assembly hours. So, since not binding siya, ang sinasabi lang dito, if ever na magbabago po yung right-hand side natin, tapos, siya po ay more than doon sa ating range na naset. Based dito sa allowable increase and decrease, maaaring maging binding na po yung ating assembly hours. Yun po yung base doon sa na-discuss po natin doon sa recorded. Okay po. So, ayun, ito naman ay yung summary lang din po. Makikita din natin dito sa input natin kanina, tingnan nyo, nagka-value na. Itong atin daw pong maximum is 740 and yung ating x sub 1 is equal to 9 and ang x sub 2 natin is 4. Okay, so given that na meron lang tayong 2 variables, tapos parehas po siyang may value, ibig sabihin, yan po ay parehas na basic variables. Makikita din naman natin siya dito po kasi parehas na ang reduced cost po natin ay 0. Kaya yung atin pong x sub 1 and x sub 2 ay parehas na basic variables. Okay po.
Klaro tayo, class. Naintindihan po yung paggamit ng Excel solver natin for DLP. Okay, ganun lang naman po. Next natin is yung POM naman po. So sa POM QM, kung wala pa po kayo noon, eto, search na lang po kay Google. Maalin naman po, kahit po anong version. Mabilis lang naman po siya i-download. So, download nyo na lang po. May mga free naman po dyan. Pwede, downloadable naman po siya. So, download and install nyo po muna para may magamit po kayong POM QM. So, once na meron na po kayong POM QM, ayan. So, ganito po ang makikita nyo. Kita nyo pong screen ko, class. Wait lang, nawala. Kita yung screen pa. Ayan, eto. So, actually, marami tayong pwedeng paggamitan yan. Kahit sa kapag tinitake nyo na po yung operations management po natin, OM natin, is, po pwede nyo din pong gamitin to. Actually, pinapagamit ko talaga to sa mga lab activity din. So, as you can see, po pwede natin to magamit sa break-even, cost volume analysis, decision analysis, forecasting, inventory, networks, project management, quality control, statistics, even statistics pwede, and waiting lines. So, ngayon, syempre, ang gagamitin lang po natin ay yung LP. Pero meron din po tayong mga topic dito, katulad na laang sa transportation. Ito. Wait lang, close ko lang. Ayan, pwede din po natin siyang gamitin dyan. I-discuss po natin sa coverage ng finals. Ito namang para sa transportation. So, but ngayon, focus tayo dito sa linear programming. So, kailangan nyo lang po, as you can see dito, ano mga kailangan natin. So, pwede kayo mag-input dito ng title and then number of constraints. So, gamitin na lang din natin yung sa kanina. 3 po yung constraints natin. And then, ilan po yung variables natin dito? 2. And yung objective natin is to maximize. Okay? And then, click nyo lang po yung okay. So, after po nyan ay pwede nyo po itong i-edit. Okay, so halimbawa, ang constraint 1 natin ay, ang sabi doon ay sa assembly. Constraint 2 natin ay inspection, then storage. Okay, and then values naman po ng ating x sub 1 sa ating assembly ay, sige, aking i-end na to para mabilis tayo. Yan, so we have here 4, and then dito naman po ay 10. Then, pwede din po nating palitan dito yung inequalities natin. So, less than or equal naman yung gagamitin natin. And then, 100. Then, dito po ay 2. Actually, mas madali dito. Then, next is 1. Then, 22. Sa third constraint natin, sa storage naman po, we have 3. Then, 3 and 39. Okay. So, after po natin ma-input, click lang po natin itong solve. So, lalabas na po dyan lahat ng result. Ito merong range. Meron din po tayong solution list, iterations, and then dual, and ito pong graph. Even yung graph, makukuha din po. So, wait lang. Ito yung sa dual, kung gusto naman natin makuha yung dual niya. Di ba? Sinolve din po natin yung sa dual. Iteration. Wait lang. Saglit lang, class.
Ayan, nalimutan ko na naman mag-input ng ating pong objective function. So, input nyo muna din po dito sa maximize natin yung coefficients po ng x sub 1 and x sub 2 natin. And then, ito na yung bagong result natin. As you can see, ito na po yung x sub 1 and x sub 2 natin, 9 and 4. Meron din tayo ditong value ng reduced cost, 0, 0, the original value, and lower bound and upper bound. So, dito, directly mako-compute na po yung range natin. As you can see, 'di ba? If you can still remember dun sa discussion natin, yung x sub 1 natin, yung allowable lang natin na range para po dun sa magiging change po ng ating coefficient para po dito sa ating the objective function is 50 to 100. Then yung isa naman po is 30 to 60. So dito mas madali na natin makikita kasi computed na. Unlike po doon sa Excel natin, ang nakalagay po allowable decrease and allowable increase. Same po dito sa ating per constraints. Meron din tayo makikita dito na original value and then yung lower bound and upper bound po natin. As you can see dito, naka-determine na po infinite yung value ng ating upper bound. So hanggang kahit saang value po yung pwedeng maging value ng ating or maging range po ng ating right-hand side for the assembly. And then, ito, yung summary lang po ng ating solution list. May kita po natin kung basic or hindi yung mga variables natin. So, dito, basic po parehas ang variables natin. And ano pa po yung additional nating basic? Yung slack natin, slack 1 natin or yung S sub 1 and yung ating S sub 2 and S sub 3, meaning sa ating pong final tableau, ang nandoon lang sa basic variable natin or sa first column natin ay x sub 1, x sub 2, and s sub 1. Lahat yan lang po yung may value natin sa right hand side. And then, yung s sub 2 and s sub 3 natin, lahat po ay hindi kasama or lahat po sila ay nandoon sa nag-leave na variables natin. Ito naman po yung iteration. Kung nakailan po tayong iteration, makikita na din natin yung computation po dyan. Okay, and then ito naman po yung duality natin. Kapag tinranspose po natin yung atin pong primal problem, ito yung magiging answer. And again, ito naman po yung graph natin. Makikita natin kung alin po ba yung ating feasible region and ano-ano po yung pumasok sa boundaries ng atin pong feasible region. Okay, so yun po yung paggamit ng ating POM-QM. Class, okay naman po. May question po kayo doon. Explore nyo pa po siya. Di ba may mga iba't iba pa naman po tayong naging example na problem. Pwede nyo pong itry. Yon, same lang po. Dapat yung magiging sagot doon sa mga na-solve po natin na problem. Okay. So, ito pong diniscuss ko sa inyo na Excel solver at POM-QM ay related po doon sa inyong magiging final requirement. Kasi dapat po ay magamit ninyo itong mga software na ito and yung ating Excel solver para po sa inyong final requirement. So, last time, napahagingan ko na kayo kung ano yung magiging final requirement ninyo. But, today po, i-discuss ko po sa inyo na mas detalyado yung final requirement para po at least ay masimulan nyo na po. And mag-groupings po muna tayo. So ako na po yung nag-decide sa groupings nang nakabase po sa kung ano yung inyong naging grade. So inirank ko lang po kayo para at least ay mahati-hati din natin at hindi naman masabi natin na hindi balanse yung pagkakahati po sa inyo. So ngayon, ito po yung mga group numbers po ninyo. Pasuyo na lang po, i-check po ninyo kung saang grupo kayo. So, hinati ko lang naman po kayo sa 5 groups. So, meron pong isang grupo, group 1, na mag-aanim na members. And then, group 2 to 5 ay 5 members lang po. Okay? So, ito, scroll ko lang po ulit para makita po ninyo yung group number po ninyo. Wait lang. Hindi pa po ba nakashare? Wait lang.
Ayan. Kita niyo na, class? Kita na po? Kita niyo ng screen? Yes, Okay. ma'am. Dito alphabetical ha, nakabase po to sa inyo pong scores or grade. Sige, hide ko na to para naman hindi ganun ka. Okay po. So, yun lang naman. Okay na po tayo sa groupings, class. Nakita naman po ng lahat. Okay. Next. Ito pong ating magiging reference para po sa inyong final requirement. So, for the project overview po, so the purpose of this project is to apply operations research techniques to real-world data from a small and medium enterprise. So, hahanap po kayo dito ng mga business po, or company. Kahit po small and medium lang or pasok na doon sa SME natin. Ang mahalaga lang po is mabibigyan nila kayo ng data. Kasi hindi nyo maya apply itong mga dinidiscuss po natin kung wala kayong data. Hindi din naman po pwedeng maggawa-gawaan lang kayo ng data. So yun po yung unang magiging goal po ninyo sa paghanap ng magiging company. Yung mabibigyan po kayo ng data. So the goal is to identify the operational issues within the company and use data-driven analysis to propose solutions. So this project will help you understand the power of data in optimizing business processes and decision-making. So class, kumbaga, i-assume po ninyo na kayo ay mga business specialist or business analyst. So now, given the current situation of the companies and yung mga current data na meron sila, ano po yung po pwede natin na maitulong para mag-improve pa po yung business nila? Okay? So, para po at least class, hindi lang tayo limited sa pagko-compute, pagsosolve. Dapat alam din po natin yung application. So, hindi natin malalaman ng hindi talaga natin malalaman yung application hanggat hindi tayo mismo yung gumagamit. Kahit pa i-mention namin ng i-mention sa inyo kung paano siya i-apply, pero kung hindi kayo mismo yung gagawain actual, hindi nyo po siya matututunan. So, yun po yung purpose ng inyong magiging final requirement para magamit nyo talaga lahat po nung ating na-discuss. So actually, hindi naman kailangan lahat. At least meron man lang kayo magamit. So the objective is to solve operational challenges faced by a local SME using OR methods. And focus, emphasize the importance of using data to make informed evidence-based decisions for business optimization. So hindi lang po basta mag-generate tayo ng mga data. And hindi lang basta magsosolve po tayo gamit ang ating mga software. So dapat mag-come up din po kayo sa recommendations nang nakabase po doon sa naging resulta ng data na inyo pong pinrases using yung softwares po natin. So yun po yung inyong gagawin. And ayun nga, for the group formation po, form groups of 5 groups per section. So nag-group ko na naman kayo. And then for selecting an SME, identify a local SME that is willing to collaborate and share operational data, katulad ng na-mention ko po sa inyo kanina. And for approaching companies, reach out to SMEs with a clear introduction of the project and its benefits. Provide a brief overview of how the SME's participation will help them solve real operational challenges. And once class na kayo po ay lalapit doon sa mga companies na target po ninyo, make sure po na may dala kayong letter ha. Gagawa po muna ng letter and then magpapasign po kayo sa akin. Para naman po mas formal yung paglapit po natin and also documented doon po sa inyong target na company.
And then next po natin is for the data collection. Data collection, record data type. So po pwede pong ang kuhanin yung data ay with regards to their inventory levels, the sales figures, the production schedules, and etc. And po pwede din nga po kasi sa may mga topic pa naman tayo natitira katulad na lang sa mga transportation. Po pwede nyo din pong kuhanin na information ay naka-align doon po sa paggamit ng transportation. Po pwede din naman yung mga data na po pwede natin magamitan doon sa mga na-discuss na natin. Maalin po, basta may magamit po kayo na OR method natin or OR tool po natin. And then ensure the data is accurate and comprehensive for analysis. Hindi po pwede class yung mga estimation lang. Kasi domino effect yung estimation. In-estimate natin from the start, edi malamang ang atin din pong mabibigay sa kanila na mga recommendation is hindi magiging ugma doon sa actual na nangyayari. Kasi puro estimation yung ginagawa natin. So make sure totoo yung data and accurate. And then ethical considerations, be mindful of the data privacy. Siyempre, pagkakatiwala po ng mga company sa inyo yung data, ipapayag sila. Pero make sure naman po yung tamang pag-handle doon sa mga data na pinrovide po sa inyo. Wag po ninyo basta-basta kung saan lang gagamitin. Dapat for the purpose lang po ng inyong final requirement. And then, ensure all collected data is handled ethically and in compliance with relevant data protection laws. Kung ayaw nyo din na maireklamo kayo. So, ganon. For the methodology naman, you can use the following software. So, siguro, na lang, POMQM. Itong Toralindo panahon pa namin, medyo matandaan ng POMQM na lang and also Excel Solver. Yun na lang po yung inyo pong i-utilize na gamitin. And then for the learning resources naman po, a brief tutorial or supplementary resources will be provided. So actually, yan na, yung ating naging discussion kanina kung paano gamitin yung Excel Solver and POMQM. Then for the data analysis naman po and scenario construction. So for the analysis techniques, so you need to use operations research methods such as linear programming, pwede din pong forecasting or optimization models to analyze the data. And then focus on identifying key operational issues that the SME faces. Yung hanggat maaari, ang hanapin natin ay potential problems, and then after natin gather yung data, after natin ma-assess yung data, ay makakapag-recommend tayo ng something that can help them po. Malay ninyo, makadiscover kayo dito ng potential topic for your research. Magagamit nyo po ito. Kasi 'di ba sa RM, bihira na din po yung mga ganitong topic kasi nga po hindi ganoon ka-deep, hindi ganoon kaganda siguro yung nai-propose ng iba na related sa OR and masyado din focus na tayo sa DND. So po pwede din na kasi itong mga ganitong topic walang masyadong may gasto syempre pero mas less comparing sa DND. Kaya better kung may makikita po kayong magandang oportunidad during this final requirement na magagamit ninyo sa research ninyo. And then, klaro tayo class dun sa mga initial na na-discuss ko po. Malinaw pa naman po. Okay. Next, scenario development. So, construct realistic scenarios based on the data. And then clearly define specific problems you aim to address with your analysis. So later, papakita ko naman paano ninyo isusulat yung papel ninyo. So dapat doon po, clearly indicated po, ano yung problem na possible na masolusyonan dahil lang ginawa ninyong pag-analyze and ng inyo pong recommendation. And then, for the reporting results naman po, for the report structure, present your analysis in well-organized report. Later yung report, kung paano siya ipapatas, papakita ko po sa inyo. Use visuals, graphs, tables, and charts. Kung ano man po yung magiging output or result nung ginamit yung software, yun din po ay ilalagay ninyo sa inyong final report. And then maintain clarity and ensure that your analysis is easy to follow for both technical and non-technical audiences. So,
kahit po sa pagsulat natin ng research, palagi niyong tatandaan class na even kahit sino pong bumasa niyan, kahit hindi IE or yung any person na wala po talagang idea doon sa inyong sinusulat or sa inyong report, dapat maiintindihan. So, dapat po organize yung pagkakapatas natin ng information from general to specific po. And then next is the recommendation. Formulating solutions based on your analysis, develop actionable recommendations that can or that the SME can implement. So wag naman tayo magre-recommend po ng hindi po papasok doon sa SMART. Sa SMART requirement natin. So dapat po ay specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded hanggat maaari. Para po ma-make sure natin hindi masasayang yung inyong recommendation, hindi lang yung naisulat natin, hindi naman pala siya po pwede or hindi naman pala siya feasible. And for feasibility, consider the practicality and impact of your recommendations. Ensure that they are realistic nga po or pasok po doon sa ating SMART requirement. Final presentation. So of course, since ito po ay final requirement, you need to present po ito sa amin. So you need to prepare a professional presentation of your project's key findings and recommendations. So siguro nasa around 10 to 15 minutes. Aside po dun sa report, you need to prepare yung inyong presentation, PPT. So 10 to 15 minutes lang po yung ibibigay namin sa inyo. Yung magiging schedule po nito ay sa week 18. Week 18, Monday. Para po at least ay makatapos na agad ako ng pagko-compute ng grades ng siguro around Tuesday or Wednesday. Para kung ano't ano man, meron pa tayong remaining na Thursday and Friday kung may kailangan pang gawin. So yun. Kaya po, kailangan na Monday, week 18, wala na naman siguro kayong exam po ng week 18. Kasi week 17 po yung schedule ng exam. Okay, kaya din po ibinigay ko na ito sa inyo, yung activity ito, yung final requirement ninyo, para naman po hindi po yung gagawin nyo siya sa week 16. Malapit na yung exam doon. Baka mamaya yung quality po ng inyong output ay maapektuhan. Kaya ngayon naman po ay week 12 pa lang, sana po ay ma-start na natin. And then for team collaboration, each group member should contribute to the presentation to ensure a well-rounded delivery. And of course, if ever na meron kayong kagrupo na hindi naman po nag-participate ng ganun sa inyo or hindi naman masyadong tumulong, i-report nyo din po sa akin. Wag tayo magiging unfair po. Wag din naman tayo masyadong mabait. Baka mamaya kabaitan natin nasasamantala na po. So unfair kasi yon. So dapat po ay lahat ay magbigay ng time and effort dito kasi ito po ay group work po. So ito na po yung outline for OR final requirement. So we have here the introduction. So you need to discuss the background of operations research, the importance of OR in SMEs, and objective of the project. So actually, more on about pa ito sa OR natin. So better siguro kung syempre general tayo, background of operation research, tapos importance of OR, hanggang sa mapakita po ninyo yung specific na ipopokus ninyo lang na topic ng OR. Kasi napakalawak ng OR. And also, hindi naman din lahat ay inyo pong gagamitin. So hanggang sa maging specific lang yung discussion po ninyo, from general to specific kung ano yung gagamitin lang mismo. And then for company overview, so description of the selected SME, of course yung background din about the company. Halimbawa, kailan siya na-establish, and also ilang years, ilan yung workers, and ano pong meron doon sa business nila, ano mga products, and so on. And then data availability and relevance, and specific challenges faced by the company. Dito ninyo, ipe-present ano yung current na problems na nai-encounter nung company. And dito naman po is yung data na meron kayong makukuha. Data pa lang siya, raw data. Wala pa kayong gagawin dyan, raw data pa lang po siya. Hindi po pag sinabing raw data ay sa inyong mga nasa sa papel lang kung ano. Hindi po. Siyempre, i-organize nyo din naman po siya. Kung halimbawa kailangan nyo ng category, edi kakategorize nyo na po.
So, ayun po. Ipe-prepare nyo na yung data dito sa data availability. Pagdating naman po ng literature review ay overview of relevant OR techniques. So, hanap lang kayo siguro dito ng mga articles or research. Searchable naman po lahat yan sa internet na pwede ninyo pong mapagkuhanan ng idea paano i-apply yung mga OR techniques doon sa current na problem na na-discuss nyo po dito sa company overview. Okay, so yun po yung ating literature. Methodology naman po natin is description of software use, kung ano man po yung gagamitin ninyo, data collection methods, and dito na po yung analysis techniques. So, discussion lang din to. Kung methodology pa lang naman to, hindi pa po ito yung mismong analysis. So, i-discuss lang ninyo ano-ano yung methods na gagawin po ninyo. And of course, pasok po dyan kung ano-ano yung software na gagamitin. And aside sa software is kung ano mismong technique yung gagamitin po ninyo. Pagdating pa po natin ng data analysis, dito pa po ninyo ipepresent yung inyong na-process na data using yung software. So, presentation of data, constructing scenarios based on data, and analysis of identified problem. Katulad na lang halimbawa may discrepancy. Kapag